So, hi guys, my name is Andrea and isa akong engineering student from ICCT Colleges. So, ngayon ay bibigyan ko kayo ng anting idea and anting tutorial sa paggamit ng MS Access. So, isa akong student ni Sir Ronel. Then, pinapagawa niya kami ng isang tutorial which is yung chapter na nakuha ko is yung chapter 1, Introduction to MS Access. So, yun. So, yun. A database is a collection of information that is related. Access allows you to manage your information in one database file. Within Access, there are 4 major objects: tables, queries, forms, and reports. So, lahat ng aso dito so, yun. So, yung 4, yung table, queries, form, and reports. Yung mga part lang din ng MS Access. So, simulan tayo, no? The navigation pane. The navigation pane is a list containing every object in your database. For easier viewing, the objects are organized into groups by type. You can open, rename, and delete objects using this navigation. To minimize and maximize the navigation, andito na rin sa sinishare screen ko yung mga idea or yung mismong tool talaga dun sa MS Access. So, yan na yun. All access, ito na siya. Then, table, attendance, courses, employees. Yan, andyan na rin siya lahat. The next page is sorting the object in the navigation. By default, objects are sorted by type with the tables in one group, the forms in another, etc. However, you can change. So, yung ibig sabihin nito, parang dun mo hahanapin. Kunwari, gusto mo mahanap yung name, yung table na hinahanap mo, kung madami na talagang table, by group, para mas mabilis mo siyang mahanap. So, ito siya all access, then ito lang pipindutin mo. Then, sa paggawa ng panibagong database, ito lang din siya. Ito na rin. Naka-share screen na rin. Dun sa may file, sa may taas, sa may upper part ng MS Access, meron dung file sa may gilid. So, pipinutin nyo lang yon. Then, yung new, which ito na, nasa screen na new. Then, yung blank desktop database yung pipiliin nyo. Then, pag napindot nyo na yon, under file name, type a name for a database. Any name, kung ano yung name na gusto nyong i-name dun sa table na gagawin nyo. Then, ito na siya. Ikaw, kamusta ka dyan? So, yun, nasigan yung aso lang. Tapos, ito na siya. Ito yung lalabas kapag pinindot nyo na itong blank desktop database. So, ito na nandito, yung file name sa baba nun, yung may blank, dun nyo siya isusulat. Ito na example niya na yung database 27, yun ang lalabas. Kunwari gusto mo ilagay main file, ganun. Kunwari marami ka pang gagawin na iba. So, yun lang yun. Then, access open in a new table in datasheet view. Understanding view. There are multiple ways to view a database object. The 2 views for tables are design view and datasheet view. So, andito na rin yung description about the design view is used to set the data types, insert or delete fields, and set the primary key. So, yung datasheet view is used to enter and view the data for the records. Switching between design view and database view. So, andyan na rin yan. Yung mga need. Ito yung sa fields. Ito na rin naman. Naka-highlight na siya. Switching between design view and datasheet view. Yung datasheet view, dun nyo na makikita lahat ng nire-type nyo dito. Yung mga tinype nyo, name ba, contact number, mga ganon, edad, birthday. So, kapag pinuntot nyo yung datasheet view, yun na yung lalabas. Andun na lahat ng details. Pag design view, yun yung view na ini-edit nyo pa lang. Dun, inag-add pa kayo. Yun. Creating a table is a collection of data about a specific topic such as employee information, products, or customers.
The first step in creating a table is entering the fields and data types. This can be done in either datasheet view or design view, but it is recommended to set up the table in design view. So next page is ito na. Understanding fields and their data types. Field, an element of a table that contains a specific item or informations such as a last name. Fields data type determines what kind of data the field can store. So, eto na siya. Yung nasa share screen na lang din yung ipapakita ko sa inyo para hindi na tayo palipat-lipat. So, yung sinasabi niyang field, eto yon. Ito yung used to display, yung may nakalagay na ganyan, ito yung numeric data, dates and time. Diyan nakalagay yon. Then, yung field data type, dito siya. Format, short text, long text, number, data type, time. Yan yung lalabas dito eh. Yung sa click to add. Pag pinindot nyo yung click to add, ito na yung lalabas. Itong mga to. So, yun yung field data type. Then, dito sa may kabilang side, yun yung field. Which is doon mo ilalagay yung name, contact number, or something. To create a date, ito rin, mababasa nyo rin isa, pero babasahin ko na lang din para mas alam nyo. To create a table in design view, click on the create tab. 2, click on table. 3, switch over to design view on the home tab. Yun lang, makikita nyo na rin dyan. The order key and the field name is the order the fields up in the table. So, siguro, sige, pag medyo may oras pa, after nito, papakita ko lang din sa inyo yung mga nandito lang din. Setting a primary key. The primary key is the unique identifier for each record in a table. Access will not allow duplicate entries in a primary key field. When creating a new table, Access automatically creates a field ID with the auto number data type and assign this as the primary key. So, to set a primary key, 1. In design view, position your cursor in the field you wish to set as the primary key. So, sa gilid. Yung etong tables, yan. Kung marami kang nagawang mga files or mga table, pipili ka lang dun ng isa. Or eto sa may field name and database. Kunwari marami ka ng mga nakalagay dyan na information. Kunwari, ID. Yung ID, pipindutin mo lang siya. Then sa table tool sa may taas, kiklik mo lang yan, then lalabas, itong design, yan, design. Pag pinindot mo yon, lalabas na dun yung primary key. Then automatic na yon na may lalabas na parang kulay yellow dun sa kabilang side kung ano yung napili mo. Katulad nito, ito na rin, yung nandito na rin sa may sinishare screen ko sa inyo. Then automatic mag-save na yung table na ginawa nyo. Input mask. An input mask is used to pre-format a field to look at a certain way when a user inputs data. Examples: Social Security System input mask automatically inserts the dashes, phone numbers, automatically inserts the parentheses and dashes. So, ano yung tinutukoy niya? Yan, ganun lang din. Doon sa mga nilagay mong information, pipili ka lang din ng isa doon. Parang katulad lang dito sa paglalagay ng primary key. Ganun lang din yung gagawin mo. Then, lalabas na doon yung right click lang din. Right click, tapos automatic na lalabas na doon yung mask line. Okay. 3. Click the build button to start the input mask wizard. Yan.
First, select the appropriate input mask. Click Next. Click Next for additional screens on which you can set options for the input mask. Click Finish on the last screen of the... Okay. Wala pa yung input. Okay. So, parang dito, etong try it, ilalagay mo lang yung code na gusto mong hanapin. Kunwari, ang hinahanap mo is yung zip code. Automatic na lalabas siya dito. Kung ano yung nakapaloob dun sa zip code, yung name ba, yung date, yung ganon. Tapos, mask wizard. So, yung input mask wizard, yung siyang under field properties. On the general tab, click the input mask property box. To start the input mask wizard, ano yun? Cut ko na lang yan. Hindi ko siya mag-gets. So, andito tayo sa page 8. Entering data in a table. In datasheet view, start typing the data into the table by pressing the tab key to move to the next cell. Number 2, when you have completed the record, press enter. You can also click on the new record icon on the home tab in the record groups. So, andito na rin yung mga example kung paano nyo gawin. May mga screenshots na din ng mga yung pagsusundan. So, ayan na siya. Ayan na, yan. Sorting records in a table, queries, to create a query, andito na rin. Ganyan. Ito na yun, yung parang ano mo na siya, hanapan mo na siya ng yun, parang hanapin mo na yung all courses niya. Hanapin mo na yung kanya, SSN, attended, yung past, kung sino yung mga pasado, kung anong oras yung pasok, ganun, kung sino yung pumasok ng gantong oras. Parang information sheet na lang din siya. Pero, gamit tong MS Access. Dito nga form. Dito na rin yan. Nakalagay na din. So, ayun na. Parang tatlong table yung gagawin mo. Attendance, courses, employees. So, kapag yung courses, yun ang mabas, ilalagay mo lang sa taas. Access 1, din nalabas na doon. Kung ano information dun sa access 1 na nilagay mo. Dun sa unang table. Sa unang lesson na different views. Form view, this view allow you to view, create and edit records. As nasabi na rin dyan, ito yung view na pwede mong makita talaga lahat, na-edit at ma-record. Ma-update, ganun, ma-update. Layout view. This view is similar to design view but is more visually oriented in that each control displays real data. As a result, this is a very useful view for setting the size of controls or performing many other tasks that affect the visual appearance and usability of the form. Design view. This view gives you a more detailed view of the structure of the form. You can see the header, detail, and footer section for the form. You cannot see the underlying data while you are making design changes. So, yun, ayan, lumabas na siya. Access 1, dyan na lahat. Access 2, Access Lab, Common, Excel 2, Excel 1, dyan na siya. Different views, may 4 din. Print preview, report view, layout view, then design view. Pero yung design view dito, hindi katulad dito sa una. Yung design view dito is give you a more detailed view of the structure of your report. Parang mas makikita mo lahat. Ayun na, naka-table na siya.
Switch to a print preview from view on the design at under report layout tools. Click on print icon, click on okay. So, automatic din na print. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo ngayon. Yan siya. So, anting idea lang sa MS Access. So, ito yung MS Access natin. Then, yung gagawa lang tayo ng main table or table lang na isa. So, dito sa kabilang side, file name sa taas, sa upper part, may makikita yung file name. Pipindutin nyo lang yun. Then, ganito na yung lalabas. Then, sa una, nakalagay din na blank database yung pipindutin. Then, pipindutin natin siya. So, ito na siya. Ito na yung lalabas. Kunwari, ang gusto nating ilagay is main table. So, naka-caps lock din naman ako galit. Yan. So, yan. Then, click yung create. Ayan na yung lalabas. So, dito sa click to add, andyan na yung lahat. Short text. Yung mga short na word lang. Kaya first name lang. Yung last name lang yung kailangan. Then, number. Yun na yun. Large number. Yung madamihan. Ganun. Ayan, date and time. Andyan na rin naman lahat. So, dito mo siya i-click. Kunwari, Andrea. Then, field 1. Daisy. This is number. 25. Then, at yung ID, hindi na natin kailangan. Kasi automatic na may lalabas sa dyan. Kapag nag-create or naglagay ka na ng information dito, automatic na may lalabas dito. Then, yung primary key, ito yun. Bali, ito yung primary key. Pupunta ka lang sa hindi ko siya makita. Andito rin yung data sheet view then design view sa may table fields. Open natin where. So, yun na lang din siguro for this tool explanation. Sana may nag-gets kayo sa akin kahit konti. At sana may na-explain ako na mas malinaw. So, yun lang. Thank you for this day. Bye-bye.